ang sona ng Pangulong Marcos mamayang alas 4. Ano po ang asahan natin sa sona ng Pangulo, Yusek Clearman? Oo, ayoko muna ang pangunahan kung Ganun anong sabihin ba? ng Pangulo. Pero Wala bang patikim man kahapon, lang? nung kanyang nag-rehearsal, umabot sa 1 hour and 20 minutes 1 hour and ang kanyang speech. At yun pa ay medyo mabilis pa yon sa pagbabasa, no? Pero sabi nga ng Pangulo, ay hindi pa. Kumbaga, kung may pagbabago pa magaganap sa kanyang speech, ay tignan na lang natin mamaya. Ayan, ano ba yan? English, Tagalog o mix? Taglish. Taglis. Usually po, gano'n naman eh. Mhm. Pero syempre, ayoko pa rin po na masabi ko anong kanyang style, no? Kanyang mga mangyayari po mamaya sa ano. Mas maganda po kasi talagang abangan. Pero meron bang ano rin, Yusek, meron din po bang ganito? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Ayan, mas matindi ba dyan? Again, sabi ko nga sa staff nyo, hindi po talaga ako magre-review ng kahit ano. Opo, pagdating po sa Ang bira content naman. ng speech ng Pangulo, hindi ko po talaga masasabi. Ini-reveal mo lang yung 1 oras at 20 minutes na Oo. haba na speech. Kasi mape-preempt daw lakay. Ganun ba yun? Mahirap eh, kasi baka mapangunahan ko pa. Ay. Mahirap. Sige, yung suot na lang ng Pangulo mamaya. Ayan. Mag-Amerikana, barong. Ay naku, lakay kasi ganito, hindi po namin talaga pinag-uusapan ang suot ng Pangulo. Ganun ba? Ni First Lady, ang dami na pong tatanong sa amin, sa akin. Sabi ko, hindi pinag-uusapan po yan. Mhm. Ayan. Isa pa. Ayan. Nakailang rehearse ang presidente? Kahapon po yung pinakahuli. At may mga pagkakataon po prior to this, syempre binabasa niya na po rin yung ginagawa niya at tinitignan niya po kung ano po yung dapat niyang baguhin. Pero kahapon po yung yung talagang rehearsal na ginawa ng Pangulo. Ayan. Siya mismo ang sumulat, Yusek. Yes, siya po ang sumulat. Pero syempre po, yung mga data po nun, ibinigay po ng ibang mga ahensya. At pipilin na lamang po yung Pangulo kung ano yung pinaka pwede niyang mabanggit na accomplishment mamaya at ano pa yung mga maaari pang gawin ng ating pamahalaan. Yusek, may binabanggit. Alam natin na, alam naman po namin na hindi kayo ang nagbanggit nun, yung patungkol po doon sa earth shaking or kung mayroon ba kayong pasabog mamaya, mayroon ba kaming aabangan, Yusek? Again, no, kasi nakita niyo naman sa mukha ng Pangulo nung huling na-interview siya. Tinatanong siya kung ano maaaring niyang banggitin. Anong sabi niya, di ba? Ang abangan, ang susunod na kabanata. So, tignan natin. Abangan. Siyempre, solid po ito. So, importante po kay Pangulo yung kanyang mensahe. At importante po rin na alam niya kung ano yung nais niya. At sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, makikita kung ano ba yung dapat niyang tahakin at ano yung dapat niya ring inuutos sa ating mga ahensya ng gobyerno at syempre po sa Kongreso. Matatalaga ba yan ng sona sa kanyang sona ang impeachment? Actually, Lakay no, and Elaine, hindi po, sa meeting namin, sa meeting po na, hindi po talaga napag-uusapan ng impeachment. Pero sa ngayon po, ay tignan po natin kung may mababanggit po siya tungkol sa impeachment. Pero sa akin po talaga ay hindi siya priority ng Pangulo. Pero tignan po natin. Anong possibility na may pasingit ang presidente mamaya? Baka mamaya may naisip siya maganda pala. Ayan, katulad nito. Sabi ni former Vice President Leni Robredo, si Naga City Mayor Leni, sa Naga daw ay ramdam ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba ay bulag, hindi nakikita pero ramdam daw nila sa Naga. Ayan. Opo, kaya nga po nakakatuwa po yun, Lakay and Elaine, na dating kumbaga hindi ka aliado ng Pangulo, naging kakompetensya pa sa eleksyon, pero marunong tumingin, marunong mag-assess kung ano po ang ginagawa ng gobyerno, hindi bulag, hindi nagbibingi-bingihan. May mga tao po talaga, kahit nakikita ang trabaho ng Pangulo, talagang babalik na rin nila yung kwento, masira lang ang pamahalaan.
Ayan, pero eto na, sabi naman ng Ibon Foundation. Ano sabi ng Ibon Foundation? Ito, Yusek Claire, ma'am, wala pa man ang sona ng Pangulo. Mayroon pong sinabi ang Ibon Foundation na bagsak ang grado nila sa ekonomiya dahil mas marami raw po ang nagugutom ngayon kahit maraming ibinibigay na ayuda ang ating gobyerno. Your reaction po, Yusek? Hindi ko po alam kung meron na pong pinisa ang ibon na administrasyon. Kasi parang lagi naman silang negatibo. Nadidinig naman po natin kung ano yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Nadidinig po yan ng Pangulo. Pero tandaan po natin, ang krisis sa Middle East, ito po ay isa sa mga naging, actually, ito siguro ang malaking naging factor kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng fuel. Bakit nagkaroon ng pagtaas ang ibang mga ang presyo ng iba nating mga bilihin? Pero even before, nung nag-start pa lang po itong krisis sa Middle East, nakita po natin kung paano ito tinugunan ng gobyerno, paano ito inasikaso ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Sana nakikita nila ito. At yung pagsusumikap na walang hindi tayo mapatiran ng supply ng fuel. Kahit sabihin natin na tumaas dahil minsan hindi po talaga natin makokontrol ang presyo ng fuel. Pero na-appreciate ba ito ng ibon? Parang wala naman na-appreciate ang ibon sa mga ginagawa ng gobyerno. Lahat laging bagsak. Yusek, ma'am, ayaw po na masira ang Oo, beauty parang ninyo medyo ngayong na umaga. high blood si Yusek sa tanong ko. Sorry, Yusek. Hindi. Okay lang yan kasi kailangan din natin iparating sa taong bayan. Ano ba yung nagagawa talaga ng gobyerno? Marami naman po nakakaramdam. Ayan na nga po, mismo si Mayor Leni Robredo, nararamdaman niya. Yung iba po na walang binayaran sa hospital because of the zero balance billing sa mga DOH hospitals at sa mga ilang LGU hospitals. Nararamdaman po ito ng mga pasyenteng nakatanggap ng mga ayuda. So, ito siguro yung iba na hindi nakikita ng ibang mga, ayoko sabihin obstructionist, pero yung mga tipong mga grupo o mga tao na walang tinignan kundi ang negatibo sa pamahalaan. Ang mas maganda po siguro kasi kung meron po sila mga ibang suggestions na mas makakatulong sa gobyerno at sa taong bayan. Mas maganda pong isuggest na lang nila. At ito naman po ay nakikinig ang Pangulo, hindi po sarado ang Pangulo sa mga ganitong suggestion. At ang mga ganitong klase mga negatibo na mga pamumuna at wala namang ibinibigay na suggestion, hindi po kasi siya nakakatulong sa ekonomiya at sa bayan. So, kailangan po tayo magtulungan dito, hindi lamang po gobyerno. Lahat po tayo na Filipino ay kailangan natin magtulungan para iangat natin ang bansa natin. Yusek Claire, ma'am, mukhang naka-beauty rest kayo, blooming kayo ngayon. Ayan. Hindi, ilaw po yan. Ilaw po. Ang taray naman. Secret ilaw. Very handy nung pailaw ni Yusek Claire. Yusek Claire, maraming Opo, ilaw salamat. po.